Okay, kumusta? Pag-usapan natin ang social media. Alam nyo ba na ang isang simpleng post lang ng isang empleyado pwedeng maging isang malaking krisis para sa isang kumpanya? O kaya naman, pwedeng maging pinakamalakas nitong marketing tool. Dito, aalamin natin kung paano ba talaga i-manage yung dalawang yan, yung panganib at yung oportunidad. May dalawa tayong sandata. Una, yung mga patakaran na nagsisilbing proteksyon at pangalawa, yung content na siyang nagbibigay buhay sa brand ninyo. Tara, simulan na natin. Kasi harapin natin yung totoo, di ba? Bawat isa sa mga empleyado mo, mula sa pinaka-boss hanggang sa pinakabagong intern, sigurado may social media yan. At dahil dyan, bawat isa sa kanila ay isang potensyal na boses para sa brand mo, which is good pero delikado rin. Parang naglalakad ka sa isang minefield eh. Puno ng opportunity pero isang maling tapak lang, boom. Eto, isipin mo to. May isang empleyado, pagod na pagod. Nag-post lang naman sa personal account niya. Grabe, nakakabaliw na araw sa trabaho. Inosente lang, di ba? Isang simpleng rant. Kaso, may customer na nakita. Anong ginawa? Screenshot, tapos share. Bigla, yung isang simpleng hinaing naging public issue na. At yung reputasyon ng kumpanya biglang nakataya. Ganun kabilis. So, yun yung malaking tanong, di ba? Paano ba ito mapipigilan ng mga brand? Paano mo gagawing asset ang bawat empleyado mo sa social media imbes na isang potential na risk? Well, dito na papasok yung unang bahagi ng ating pag-uusap. Ang sagot, at baka magulat ka, ay hindi pagbabawal. Hindi yan ang solusyon. Ang totoong sagot ay isang malinaw na social media policy. Pero teka, bago ka mag-isip ng isang makapal na libro na puro bawal at hindi pwede, isipin mo to sa ibang paraan. Hindi ito listahan ng mga restriksyon. Ito ang safety net ng kumpanya. Uulitin ko ha, kasi importante to. Hindi ito hawla para ikulong yung mga empleyado mo. Isa itong safety net. Ang goal nito ay magbigay ng kumpiyansa para alam nila exactly kung paano sila dapat kumilos online, ano yung mga bagay na pwedeng i-share at paano nila yun gagawin ng tama at siyempre, ligtas. In short, yung social media policy, isa lang siyang dokumento na nagsisilbing gabay. At meron itong tatlong super importanteng misyon na kailangan nating tandaan. Una, at ito yung madalas nakakalimutan ng lahat, ang trabaho nito ay para magbigay lakas o i-empower ang mga empleyado. Marami sa kanila, gustong-gusto talagang i-share yung mga good news at panalo ng kumpanya. So itong policy, ito yung nagsasabi sa kanila, "Wey, sige lang, okay na okay yan. Ito yung tamang paraan para gawin yan." Binibigyan nito ng go signal at kumpiyansa ang isang engineer, halimbawa, na i-post yung success ng bago nilang proyekto. Kasi alam niyang suportado siya at tama yung ginagawa niya. Pangalawa, siyempre para protektahan ang reputasyon ng brand. Ito yung nagtitiyak na consistent na iisa lang ang boses at mensahe ng kumpanya ninyo online. Pinipigilan nito yung mga nakakahiyang sitwasyon na pwedeng sumira sa tiwalang matagal yung binuo sa mga customer. At pangatlo, para bantayan o i-guard yung kumpanya laban sa mga legal na sakit ng ulo. Mga simpleng bagay lang, tulad ng aksidenteng pag-share ng confidential na info o kaya pag-post ng mga maling pangako tungkol sa produkto, naku, pwedeng maging demanda yan. So itong policy, yan yung pader, yan yung harang dyan. Okay, so paano to gagawin? Good question. May 5 basic na hakbang lang. Una, mag-inventory. Ilista nyo lahat ng official accounts para walang ghost account na bigla na lang susulpot. Pangalawa, linawin kung sino ang may-ari, sino may access, sino nag-approve. Dapat malinaw. Pangatlo, iguhit yung linya. Ano ba talaga yung confidential? Pang-apat, i-define ng tono. Formal ba tayo? Nakakatuwa? Expert? Kailangan iisa lang. At panghuli, magplano para sa gulo. Anong gagawin kapag may nagreklamo online? Ang paghahanda, yan ang susi. Okay, so ayos na tayo sa pag-manage ng risk, di ba? Tapos na tayo sa proteksyon. Ngayon, lumipat naman tayo sa mas exciting na part, yung paglago, yung strategy. At pag-uusapan natin ngayon yung mismong puso ng content strategy ninyo, ang inyong company blog. At alam ko, naririnig ko na yung iniisip nyo. Blog? Seryoso? Hindi ba 2010 pa yan? Puro TikTok at Reels na ang uso na yon. At alam nyo, valid yan tanong na yan. Pero ang sagot, isang malaking hindi. At ipapakita ko sa inyo kung bakit. Para mas maintindihan, tingnan natin yung pagkakaiba nila. Isipin nyo yung website nyo. Yan yung digital na tindahan. Nandyan yung produkto, yung presyo, yung buy now button. Transactional yan.
Ang blog naman, yan yung coffee shop ng brand nyo. Dito yung, uy, upo ka muna, kape tayo, magkwentuhan tayo. Dito kayo nagbabahagi ng ideya, nagtatayo ng relasyon. Hindi ito tungkol sa benta, tungkol ito sa pagbuo ng tiwala. So bakit nga ba sobrang halaga pa rin ng blog? Well, una, dyan lumalabas yung totoong personalidad ng brand nyo. Dito nyo napapalalim yung relasyon sa mga customers. At eto pa, yung blog posts nyo, yan ang magiging bala nyo para sa social media. At ang pinakamaganda, mahal na mahal yan ng Google, so nakakatulong yan sa SEO nyo. At syempre, nagmumukha kayong expert sa industriya ninyo. Okay, ngayon i-connect na natin yung dalawang yan. Meron na tayong social media policy na siyang nagbibigay ng rules at meron na tayong blog na siyang nagbibigay ng content. Paano sila nagiging isang super powerful na makina pag pinagsama? Ito yung formula na kailangan nyong tandaan. Ang blog ninyo, yan ang inyong content hub. Yan yung kusina. Diyan niluluto lahat ng malalim at makabuluhang kwento nyo. Tapos yung social media, yan ang inyong distribution network. Sila yung mga delivery rider na magdadala ng mga kwentong yan sa iba't ibang tao sa iba't ibang paraan. At para sa pinakamalinaw na comparison, isipin niyo na lang to. Yung mga policy ninyo, yan yung gumagawa ng palaruan. Nagtatakda ng mga linya, ng mga rules of the game, para alam ng lahat kung paano maglaro ng ligtas. Ang blog naman, yan ang inyong playbook. Dito nakasulat lahat ng strategy, lahat ng kwento, lahat ng plays na gagamitin nyo para manalo sa laro. Hindi pwedeng wala yung isa, kailangan mo pareho. Kaya naman, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Anong kwento ba talaga ang kailangang ibahagi ng kumpanya ninyo? Dahil kung meron na kayong malinaw na palaruan at isang magaling na playbook, handang-handa na kayong ikwento yan sa buong mundo.